Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa ilang lihim at tradisyonal na paniniwala nga mga ka-horror, ang medalyon ng Atardar ay tinuturing na sagisag ng proteksyon, autoridad at espiritual na pagbabantay. Sinasabing ang kakayahan nito ay hindi lamang pananggalang laban sa nakikitang panganib at kundi maging sa mga hindi nakikitang banta gaya ng inggit, masasamang hangarin at negatibong impluensya. Ang lakas nito mga ka-horror ay inuugnay sa panalangin, disiplina ng may suot at sa simbolismong nakaukit mismo sa medalyon. Hindi ito simpleng palamuti mga ka-horror. Ito ay isang paalala ng panawagan sa mas mataas na kapangyarihan para sa kaligtasan at gabay. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga simbolo, titik, dasal na makikita sa medalyon ng Atardar? So tara mga ka-horror at isa-isahin natin ang mga ito. Makikita natin mga ka-horror sa bandang itaas ng medalyon ang isang nakapalibot na Latin na salita at ito ay isang panalangin. Ito yung Salvum Factum Nobis Deus at ito ay nangangahulugang iligtas mo kami o Diyos. Ito ang pundasyon ng medalyon, isang direktang paghingi ng proteksyon. Ipinapahiwatig nito na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa metal o hugis, kundi sa pananalig at panawagan sa Diyos. Sa gitna naman mga ka-horror ay may isang lalaking tila nakaupo sa trono. Ito ay may korona at may hawak na espada. Ang trono ay simbolo ng autoridad at pamumuno. Ang korona naman ay tanda ng kinikilalang kapangyarihang espiritual. At ang espada naman ay malalim ang kahulugan. Ito ang sagisag ng katotohanan na pumuputol sa kasinungalingan, ng katarungan laban sa pang-aapi, at ng proteksyon laban sa kasamaan. Ipinapakita nito mga ka-horror na ang lakas ng Atardar ay hindi para manakot, kundi para magtanggol at magtuwid. Sa ilalim ng sentrong figura mga ka-horror ay naroon ang mata. Ito ay sumisimbolo sa pagbabantay at kamalayan. Ang mata ay paalala na mayroong mas mataas na pagtingin na nakamasid sa kilos ng tao. Walang lihim na hindi nakikita. Sa esoterikong pagbasa, ito ay sagisag ng gabay at babala. Kung ang may suot ay lalakad sa tama, siya'y gagabayan. Kung lalayo sa tama, siya'y paalalahanan. Sa magkabilang gilid naman mga ka-horror ay may dalawang figura na tila nagbabantay. Sila ang representasyon ng balanse, ang liwanag at ang anino, ang lakas at ang awa, ang kapangyarihan at ang pananagutan. Bali, pinapahiwatig dito na ang tunay na proteksyon ay ang may kasamang disiplina at pag-iingat. Sa ibabang bahagi naman mga ka-horror ay makikita ang grupo ng mga tao na tila may hawak na trompeta. Ang trompeta ay simbolo ng pagpapahayag at babala. Ito ay tanda ng pag-aanunsyo ng katotohanan at tagumpay laban sa panganib. Maaaring sumasagisag ito sa komunidad na ang kapangyarihan ay hindi para sa iisang tao lamang, kundi para sa kapakanan ng nakararami. Meron ding makikitang letrang A malapit sa paanan ng mga figura at ito ay nasa bandang ibaba. Ang letrang A ay unang titik ng alpabeto
sumasagisag sa simula, autoridad at pinagmulan. Bale, kaugnay ng pangalang Atardar, ito ay tila marka ng identidad at paalala ng pinanggalingan ng lakas. Ang buong medalyon ay may paoblong na hugis at yari sa tanso. Bali, ang paoblong na hugis ay parang sisidlan. Pinag-iisa nito ang lahat ng simbolo sa iisang layunin. Ang tanso naman sa tradisyonal na pananaw ay metal na may kakayahang magdala at magpalaganap ng enerhiya. Kaya ang kabuuan ng medalyon ay nagiging larawan ng proteksyon, pagbabantay at katarungan na nakaugat sa panalangin. Sa huli, ang medalyon ng Atardar ay paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasa medalyon o sa mga simbolo o letra na nakauukit dito, kundi sa pusong marunong gumamit nito ng tama. Ang proteksyon ay hindi lisensya para mangibabaw, kundi responsibilidad para magtanggol. At ang kapangyarihang walang pananagutan ay nagiging kahinaan. Anumang simbolo o agimat ang tanga natin, mga kahoror, ang pinakamabisang pananggalang ay ang malinis na hangarin, tamang gawa at pananalig sa Diyos. Sapagkat ang tunay na proteksyon ay nagsisimula sa loob ng tao, hindi lamang sa bagay na kanyang isinusuot. Hanggang dito na lang, mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.